ng Abril, Lunes, pumanaw si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala natin bilang Pope Francis. Noong 2013, pagkatapos mag-resign sa posisyon ni Pope Benedict ay naihalal si Jorge bilang Santo Papa ng mga Romano Katoliko at pinili niya ang pangalang Francis para kilalanin si Saint Francis of Assisi. Ito ay ayon sa tradisyon ng mga Katoliko at ng Pontiff na magpapalit ng pangalan bilang pagpapakita ng bagong trabaho, ng bagong gawain, hindi lamang pagkakakilanlan sa Panginoon. Taliwas yan doon sa ginawa ni Jesus noong siya ay binautismuhan ni Juan na tagapagbautismo bilang pasimula ng kanyang ministeryo. At ang nagpatotoo ay ang Diyos Ama at ang banal na Espiritu upang magbigay ng merito sa kanyang ministeryong gagawin. Hindi siya nagpalit ng pangalan. Sa halip ay ipinakita niya na siya ay kabilang sa sanlilikha. Ang pag-aaralan natin ay matatagpuan sa Aklat ng Marcos. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang unang kabanata ng Marcos, mga talata 9 hanggang 11. Inaanyahan ko kayong buksan ang inyong Biblia sa unang kabanata ng Marcos, talata 9 hanggang 11, ang pagbabautismo at pagtukso kay Jesus. Nung araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nagbukas ang kalangitan at ang Espiritu ay bumaba sa kanya na tulad ng ng kalapati. Verse 11, may isang tinig na nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Verse 12, at agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Siya ay nasa ilang ng 40 araw at tinukso siya ni Satanas, kasama siya ng mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Tayo po muna ay manalangin. Ang Diyos na banal at mapagpala ay aming inaalala sa mga oras na ito upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaunawa. Hayaan niyo nga nawa na ang mga salitang aming madirinig ay mga katotohanang tapat sa Biblia. At hayaan niyo rin, Panginoon, na ang aming mga kakulangan ay hindi maging hadlang, bagkus ang banal na Espiritu ang pumuspos dito upang aming maintindihan ng may kasamang pananampalataya ang aming mga maririnig. Ang inyong lingkod ay walang kakayanan kung hindi sa pamamagitan lang ni Kristo at ang kanyang tapos na ginawa. Ang katotohanan na ito at realisasyon ay magiging malaking pakinabang para sa aming mga kaluluwa ayon sa iyong kapurihan at sa iyong kapuspusan. Ang aming mga panalangin ay supilin mo ang aming puso sa pangalan ni Kristo. Amen. Doon sa ating binasang talata, 9 hanggang 11 lang yung i-discuss ko. May kaiksian po yung account ni Marcos kung kumpara natin sa synoptics, sa ibang mga gospel accounts.
Hindi po ito deficiency o kabawasan sa isinulat ni Marcos. Ito ay inilahad niya na magpapakita ng mahalagang mga bahagi sa pag-uumpisa ng ministeryo ni Jesus dito sa lupa. Hindi po ito shortcut. Kung hindi, ito yung mga puntong diniinan niya upang ating makita kung ano yung masigit nating dapat bigyan ng importansya. Ang mensahe na ating maririnig sa umagang ito ay nalulugod ang langit sa kaligtasan ng mga makasalanan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ni Jesucristo lamang. Nalulugod ang langit sa kaligtasan ng mga makasalanan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ni Jesucristo lamang. The heavens is pleased with the salvation of sinners through the humility of Jesus alone. Ito ang mga kaganapan bago simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa lupa na pagkasunduin ang Diyos na napupuot sa mga makasalanang tao. Ito rin ang unang pagkakataon na ipinakita sa salaysay ni Marcos na si Jesus at ang simula ng kanyang gawa ay binigyan ng blessing ng langit. When we talk about heaven, it talks about God. Sa parehong salaysay ay makikita din natin ang banal na Trinidad. Sa isang teksto o sa ating teksto, si Jesus na binautismuhan ng tubig, ang Espiritu Santo na bumaba sa langit sa anyo ng isang kalapate at ang Diyos Ama na nalulugod na nagsasabi na ang kanyang anak na kanyang lubos na kinalulugdan. So, isa itong malinaw na pagpapakita ng kabuuan ng banal na Trinidad na sumasang-ayon sa gagawing ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. At panghuli, tunay na makikita natin ang pagkilos ng banal na Trinidad sa ministeryo ng Panginoong Hesus dahil sa kanilang tipanan. There will be an agreement of the Godhead on Christ ang tawag dito, inaugurational ministerial work in this face of the earth. Tingnan natin ang katangian at esensya ng pagpapakababa ni Jesus upang isakatuparan ang pag-ibig ng Trinidad sa sanlibutan. Ang kanyang mapagpakumbabang paglilingkod. Yan ang una nating dapat tignan. At ikalawa, ang pagtataas ng kanyang pagtataas sa kanya bilang tagapaglingkod ng sanlibutan. Ngunit bilang isang babala, huwag nating tignan na tayo ay dapat paglingkuran ng Diyos. Na kahit anuman ang ating kilingin ay dapat sagutin at tuparin ng banal na Panginoon. Maling kaisipan na kamkamin natin ang ganitong mga katuruan. At sa kaparehong halaga ay ang paglilingkuran ng isang anak sa kanyang ama ay isang imahe na dapat nating pagmasdan sa mga talatang ating tatalakayin. Dalawa lang ang aking magiging punto sa umagang ito. Una ay ang mapagkumbabang paglilingkod. Makikita natin ang model of servanthood, humble servanthood of Christ. And then ang pangalawa ay ang nalulugod na paglilingkod. He willingly
joyfully accepting the consequences, even the very consequences of His service. Not because we are worthy of that service, but because He obeyed His Father whom He loved. Tingnan natin sa mga unang talata, yung unang punto, ang mapagpakumbabang paglilingkod. Si Jesus ay sumailalim sa bautismo ng tubig ni Juan, kung saan ang tema ng pagbabautismo ay ang ikakapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi dahil kinakailangan ni Jesus na siya ay mapatawad dahil wala naman siyang kasalanan na ginawa, ni hindi siya nakagawa ng mga kasalanan na ito. Sa mga kasunod na mga talata at mas detalyado sa ibang sinoptiko, makikita natin yung temptation of Christ in the wilderness. Hindi siya humilig doon sa mga temptasyon na ibinato sa kanya ng kalaban na si Satanas. Kalaunan ay kinonekta ni Jesus ang sakramento ng bautismo sa kamatayan. Pagdating sa 10 kabanata ng Marcos, makikita natin sa 38 and following, si James and John, the son of Zebedee, makikita natin doon kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Malayo pa yun masyado. Let us not focus and dwell on that. Alam ni Jesus na ang kanyang bautismo kay Juan ay isa lamang anino ng masigit at mas may kaugnayan sa kanyang misyon na pagliligtas ng mga makasalanan. Maaari nating itong ikumpara sa paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga alagad sa Juan 13, talata 4 at 5. Yung pag-ako sa gawain ng isang tagapaglingkod, isang pinakamababang uri ng paglilingkod, ang hugasan ng paa ng mga manlalakbay dahil nandito ang lahat ng karumihan sa paglalakbay. Ginagawa lamang ito ng isang pinakamababang alipin sa kanyang amo at sa mga bisita ng kanyang amo. Mayroong din tinatawag na servant song sa mga sulat ni Isaiah kung saan ipinakita niya ang piniling tagapaglingkod ng Diyos, ang nagdurusang lingkod. At makikita rin natin yan sa Matthew chapter 12, verse 18 hanggang 21. Ang pinupunto ng ating tinatalakay ay si Jesus, ang siyang sumasalamin si Jesus ay sumailalim sa pagbabautismo ni Juan upang maipakita ang kapakumbabaan ng Diyos. Paano? Sa paanong bagay na ang pagbabautismo sa tubig kay Jesus ay kapakumbabaan? Kung makikita natin doon sa account ng Gospel ni Matthew, parang nagtatalo pa sila. Si Juan at si Jesus. Ang sabi ni Juan, dapat nga ikaw ang nagbabautismo sa akin. Hindi nga ako karapat dapat kahit magtali ng iyong sandalyas. Pero anong sabi ni Jesus? Hayaan mong maganap ito dahil ito ay kinakailangan. Siya ay mayroong kamalayan na kailangan niyang maibilang ang kanyang sarili sa mga makasalanan tulad natin. That will be the basis of our union with Christ. That He is among us, but not sinful as we are. Ang ganda ng sinabi ni John Calvin. Sabi niya, that He might consecrate baptism in His own body, that we might have in it common with Him. Upang magkaroon tayo ng koneksyon, ng pagkakapareho sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabautismo. Kailangan niyang maging isang tao na sumailalim sa paglulubog sa tubig. Again, hindi upang makisama
sa mga Hudyo at Hentil, kundi upang maging katuparan ng mga nilalaman ng lumang tipan. Merong mga propesiya ang lumang tipan na tumutukoy sa paparating na Mesiyas na magiging kabilang at makakasama ng sanlibutan. Sa kaparehong taludtod ni Mateo sa Matthew chapter 3 verse 15, sumagot si Jesus kay Juan sa kanyang pagtutol sa pagbabautismo sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. Kasama ng pagiging tao ng Diyos Anak ay kinakailangan din siyang sumailalim sa limitasyon ng laman upang maibilang sa sangkatauhan. Hayaan niyong dalin ko sa mga ganitong ilustrasyon upang ating mabatid ng mas may kasimplihan. Noong 2009 ay kinilala na pinakamatagumpay na pelikula ang Avatar. Halos lahat siguro tayo ay napanood ang pelikula na yon ni James Cameron. Ang istorya ay mayroong isang Na'vi avatar na si Jake, yung lumpo. Ito ay isang humanoid, yung kanilang avatar. Indigenous ng planetang Pandora. Mas malakas, mas malaki, mas maliksi, at hindi kailangan ng oxygen. Kahit na may avatar siya na pareho ang itsura at kakayanan, hindi siya itinuturing na kabilang ng Na'vi tribe, malibang maunawaan at magawa niya ang mga gawi ng Na'vi. At first, his existence within the tribe was refused. He was treated as outsider kahit kapareho siya. Subalit higit pa doon ang ginawa ni Jesucristo. Hindi upang siya ay makinabang at maintindihan yung mga nilalang na kanyang mga ginawa. Kung hindi upang tayo ang makaunawa sa kalooban ng Diyos at makatanggap ng kanyang biyaya ng kaligtasan. Naging tao si Kristo on His expense para sa atin. Kinakailangan niyang kunin ang anyo ng isang limitado, mahina, mayroong kakulangan at nasa laman na tao bilang tugon sa ginawa ni Kristo, sa ginawa ng Diyos, sa pagparito ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak, ay dapat nating linangin ang taus-pusong pasasalamat sa pagpapakumbaba ng Diyos para sa ating kaligtasan. Being Him, God, claiming another nature, but weaker and limited. Kung hindi mo nakikita ang kagandahan ng buhay, isipin mo ang ginawa ni Kristo para sa iyo. You will then appreciate how He have taken care of your soul, even your body, even before you are an enemy of the cross. Noong tayo'y mga makasalanan pa, namatay ang Diyos Anak para sa atin. Tignan mo ang preserbasyon sa iyo ng Diyos mula sa mga nagdaang sakuna
o pandemya, huwag na tayong lumayo through the harshness of this scrutinizing hot weather. Perhaps you will appreciate that He is preserving even your body. Dapat nating makita ang kanyang kabutihan sa atin. Kung ikaw naman ay nakatanggap ng kahit maliit na pagpapala, ito ay ipagpasalamat mo. Be appreciative on what you are receiving. Lalo na kung ito ay biyayang nagbibigay kaunawaan ng kanyang salita na magpapalalim ng iyong pananampalataya o kaya ay bubuhay sa iyong patay na kaluluwa. Pwede kayong gumawa ng isang maliit na journal o listahan o diary ng mga pagpapalang binigay sa inyo ng Panginoon. Even the smallest goodness of God. Upang sa tuwing kayo ay nangangamba, nangihina, pwede nyo itong balikan. This is the goodness of God that He have given to me. Though I do not deserve this, He still give without any reluctance to me. Lalo na ang inyong mga kaluluwa na kanyang iniligtas sa katiyakan ng pagkapuksa sa impyerno. Tulad ni Jesus, nawa ikaw din ay magpakumbaba at maglingkod sa Kanya at sa Kanyang Ama sa kaharian ng langit. Si John Newton, kilala natin siyang lahat. And maybe some of us, he is our hero. Isang kilalang lingkod ng Panginoon, kung saan siya ay nangaral hanggang sa kanyang kamatayan noong 1807. Ngunit bago niya inilaan ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, siya muna ay isang African trade slaver. I know you know that. Isang kabalintunaan ng isang dating mangangalakal ng mga alipin ay siyang naging alipin. Siya rin ang lumikha ng himnong Amazing Grace at doon ay pinapakita yung pag-agos ng pagpapasalamat niya sa Diyos sa kanyang karumihan at kasamaan ay siya ay naging isang instrumento ng biyaya ng Diyos. Kahit alam na natin ang mga katotohanan ito, may we have wonder on why, how, and what is it to us. How the amazing grace of God. Let us be. Ang ating kalawang punto ay pleasant service, nakakalugod na paglilingkod para sa isang taong nagmula sa lugar ng walang kinalaman sa relihiyon, templo ng Diyos, o hula ng mga propeta, ay sinalaysay na siya ay nanggaling sa Nazareth. Diba? At nung may tagpo sa Ebanghelyo na siya ay nagpakilala na siya ay taga-Nazareth, hindi siya tinanggap. Ang sabi, mayroon bang taong nanggaling doon na mayroong katuwiran ng Diyos? Hindi kakikitaan ng anumang kredibilidad si Jesus upang siya ay kilalanin at pakinggan ng mga tao. Hindi rin naman siya nagmula sa angkan ng matataas at prominenteng pamilya. Gaya ng mga tagapangaral ng panahong iyon. Kahit ang nagtuwid ng daan na daraanan niya, si Juan na tagapagbautismo, ay isang anak ng
isang propeta. At gayon din ay inilaan para sa paglilingkod sa templo. Ngunit si Jesus ay isang anak ng karpintero. Sa mga pagkakataon, sa paglaon ng aklat ng Marcos, nung siya ay nagpakilala at siya ay nangaral, ang sabi sa kanya, hindi ba yan ang anak ng isang karpintero na si Jose? Subalit sa kabila noon, ang kanyang naging saksi ay ang langit. Kung saan ang Espiritu ng Diyos mismo ang direktang tumukoy ng kanyang pagkakakilanlan bilang manliligtas. Sa 8 talata, bago yung ating binasa, ang sinasabi ni Juan na tagapagbautismo sa Espiritu Santo ay ano? Ang sabi sa verse 8, binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo ibabautismuhan niya sa Espiritu Santo. Sino yung niya na tinutukoy doon? Yan ang pinahayag ng langit. Hindi rin naman itinaas ni Kristo ang kanyang sarili kung hindi ang Ama mismo. Kung babasahin nyo ang Hebrew chapter 5 and 6, ito ang deklarasyon at ito ang patunay ng Diyos Ama para sa Diyos Anak. Sa isang komentaryo ukol dito ni William Hendrickson, ang sabi niya, thus, very touchingly, the doctrine of the Holy Trinity in action is set forth, that these three are one in the comfort of every believers. Ang sinasabi niya lang ay walang ibang makikinabang sa pagpapakumbaba ng makapangyarihang Diyos sa kanyang pagkakatawang tao, pagbibilang sa kanyang sarili sa mga makasalanan, kung hindi tayo na may kaaba-aba at patungo sa daanang kamatayan. Ang pagliligtas na ginawa ay tunay na maasahan at hindi mabibigo dahil sa ginawa. Dahil sa ginawa, hindi lamang ni Jesus, maging sa pagpapatotoo ng Diyos Ama at kapangyarihan ng Espiritu Santo. We will see here the very works of the Trinity, not only of Christ, but the Trinity working for the redemption of sin. Si Kristo ay pumarito, bunga ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha upang huwag itong mapahamak. Ginawa niya ito ng kusang loob na hindi napipilitan, bagos nagagalak sa siguradong epekto ng kanyang kamatayan. Yes, through His death. Ganito ang uri ng paglilingkod ng anak sa kanyang ama. Hindi tulad ng isang alipin sa kanyang malupit na amo, kung hindi isang ama na ibibigay ang lahat para sa kanyang iniibig na anak. Isang malapit na ilustrasyon ang binigay sa atin ng Biblia sa Juan, Kabanata 10. Ito yung upahang pastol, yung hireling, kung saan pinababayaan niya ang kawan ng mga tupa. Noong dumating ang asong gubat, siya ay tumakbo, papalayo sa panganib. Ayan ang tanging maasahan sa isang upahang pastol. Wala sa kanya ang kagalakan na ingatan ng kawan at alagaan
protektahan ang mga ito sa kapakanan ng may-ari. Bakit mo nga ba naman iisipin yung kapakanan ng hindi naman ikaw ang tunay na makikinabang? Kumbaga, binayaran lang naman ako. Hindi yan sapat para ibigay ko ang buhay ko sa serbisyong ibinabayad sa akin. Alam nyo, dun sa verse 11 ng John chapter 10, ang sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ito ay maiahilin tulad natin sa nakakalugod na paglilingkod. Sa kahit na anong hindi kagandahan, inconvenience, o ikapapahamak ay gagawin ng mabuti at tapat ng Diyos Anak ang ibinigay na tungkulin sa Kanya ng Diyos Anak at ng Diyos Ama. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil iniibig ni Kristo ang Ama, tayo ay nadadamay sa Kanyang pag-ibig. Naway maging hamon ito sa atin na kung ang Diyos Ama ay nalulugod sa pagparito at pagbaba ng Diyos Anak, dapat nating gawing pamantayan ang pagpapakumbaba at paglilingkuran ni Jesus. Na ang Diyos Ama ay malugod din sa ating mga paglilingkuran. Na kahit hindi nakikita ng tao ang paglilingkod na ating gagawin, tayo ay malugod na naglilingkod dahil alam natin na sa lihim ng ating paglilingkod, ang Diyos Ama ay nakikita ang ating paglilingkuran. There are clever people who only works when they know that people will see their service. May kita natin ngayon, pag lumabas kayo sa kalsada, kabit-kabilaan, ang mga pangalan at litrato ng mga politiko, ang kanilang mga nagawa, at ang kanilang mga gagawin pa lang. Kaya nga makikita natin ang kalsada tuwing eleksyon ay sira-sira. Para makita na ginagawa ito sa pangalan ng isang politikang umaangkin ng kabutihang dulot noon. Hindi ang Panginoong Jesucristo at lalong hindi dapat tayo maging ganon. Naangkinin natin yung luwalhati ng mga mabubuting gawa. Yan ay biyaya ng Diyos. Kung tayo ay nakakagawa ng kabutihan, kung tayo ay nakakapaglingkod para sa kanyang iglesia, sa ministeryo ng kanyang salita, magpuri ka sa Diyos dahil ginagamit ka niya bilang isang sisidlan para sa kapurihan at hindi isang sisidlan para sa hindi mga magagandang bagay. Lalong higit tayong magalak sa katotohanan si Kristo ay naglingkod para sa atin na mga hindi karapat-dapat. Lalong higit nating ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ayon sa tipan ng banal na Trinidad at pagsunod ni Jesus hanggang sa krus ng Kalbaryo. Lalong higit nating itaas ang Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanyang kaharian. At lalong higit tayong sumunod sa kalooban ng Diyos na nasa ilalim na ngayon ng Kanyang kaharian. Christ is reigning. Siya ay naghahari na. And His rule should be obeyed at any cost. And being under His reign, we as a servant ought to follow joyfully, not grudgingly, not reluctantly,
not with reservation, but with the joy that we are privileged to serve the Master. Ang mananampalataya ay dapat nalulugod sa paglilingkod at pagbibigay luwalhati sa Diyos. Let me again use Jerry Bridges. Ang sabi niya, ang taong may takot sa Diyos ay naghahangad na mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng mga gawain sa buhay ay dapat ituloy na may layuning luwalhatiin ng Diyos. The person who fears God seeks to live all of his life to the glory of God. All the activities of life should pursue with the aim of glorifying God. Ang ganyang uri ng pamumuhay ay isang paglilingkuran sa Diyos na nagbabalik sa kaluwalhatian ng banal na Trinidad. Lahat tayo ay mayroong minsan pag-aalinlangan. Maaring pag-aalinlangan sa ating sinusundan o pag-aalinlangan sa ating pagsunod. Ngunit kailangan tayong magkaroon ng resolusyon. Si Jonathan Edwards, when he was 18 years old, he left his hometown to study. And he had a lot of questions in his mind. He came up of making 63 resolutions noong 1723. At ang unang-unang resolusyon ng kanyang buhay at pananampalataya, ang sabi niya, napagpasyahan ko na gagawin ko ang anumang inaakala kong pinakamabuti sa kaluwalhatian ng Diyos at sa aking sariling kabutihan, pakinabang at kasiyahan sa kabuuan ng aking itatagal. Nawa ay simulan natin sa ating buhay ang parehong resolusyon na tayo ay maging kapurihan sa Diyos. Let us not grieve the Holy Spirit through our life, but rather exalt Him on the way we walk, how we stand, and even how we lie down. Let us all pray. Christ our Lord, most holy and faithful, the heavens declare your glory. Through this, may we also declare your goodness to us by the cross with an unmatched power that cleanse and forgive our sins. Kulang, O Diyos, ang aming buhay upang kilalanin ka. At wala kaming mga katangian, kakayanan, at merito sa buhay upang maging daan para ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng iyong ginawa dito sa lupa ay maging katanggap-tanggap. Ngunit tanging sa iyong buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, dapat kaming umasa na magiging tiyak ang kapangyarihan at pagliligtas ng Ebanghelyo sa mga patay na kaluluwa. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang naging modelo namin ng paglilingkuran. Bagamat kami ay mga makasarili at makasalanan sa aming mga hilig, Ikaw, Panginoon, ang siyang aming nagiging
tanggulan. Siyang aming nagiging imahe at halimbawa. Hayaan mo, O Panginoon, na gamitin mo rin ang aming mga buhay upang maging pagpapala, hindi lamang sa inyong iglesia, kung hindi sa sanlibutan at sa inyong kaharian. Nawa, ang mga narinig naming hamon ay hindi maging kabigatan sa amin, kung hindi isang paalaala at magbigay kumpiyansa upang hangarin namin ang mas dakila pang mga bagay para sa iyong pangalan. Yung aming dalangin ng may pagpupuri sa iyo lamang, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Diyos at tagapagbigay buhay. Amen.